Welcome sa EE Lectures. Bali, for this episode, nasa episode 19 na tayo ng AC Machines. At ang discussion naman natin is about sa voltage regulation ng alternator. Tara na. Tulad sa DC generator at sa transformer, may voltage regulation din sa alternator. So yung pagdating sa alternator, mas kamukha siya nung sa DC generator since parehas sila nung ginagawa as machine. So may part lang na kakaiba na onte with regards dun sa transformer. So yung voltage regulation, sabi nga natin doon sa lecture natin sa DC machines, siya yung amount ng rise in voltage once na matanggal yung load. So it is clear that with change in load, there is a change in terminal voltage of an alternator. So the magnitude of this change depends not only on the load, but also on the power factor. So ito kasi yung bagay na hindi natin kinakaharap nun sa DC, Wala naman kasi tayong power factor sa DC. Okay? So yung voltage regulation of an alternator is defined. So same pa din dun sa DC generator. So yung rise in voltage when the full load is removed. So provided yung field excitation tsaka yung pag-ikot niya is remains the same. So yun, bali divided by the rated terminal voltage. Or yung pinaka-basic na formula natin sa voltage regulation is yung no load minus full load all over full load. So sa context ng alternator, or kahit pwede natin rin sabihin dun sa DC machine natin, yung EG siya minus yung terminal voltage all over yung terminal voltage. So pagdating dun sa EG, kinukuha na lang natin yung ready-made na EG. Hindi na tayo magsisimula dun sa 4.44, frequency, yung flux, etc. Okay? So tandaan, yung alternator, so made siya para mag-produce ng definite voltage. So syempre kailangan tama yung voltahe na nilalabas niya. At the same time, definite din yung frequency niya. So mas ma-explore natin to kapag nandun na tayo sa parallel operation ng alternator. Kasi syempre, lahat ng mga appliances natin dito sa Pilipinas naka-rate at 60 Hz. So dapat kapag nag-produce ng power yung isang alternator, dapat definite yung frequency nun, which is 60 Hz. In case sa Pilipinas. So sa British or India, nasa bandang 50 Hz siya. So pagdating naman dun sa current or sa power factor, walang control dun yung generator kasi yung current na madodraw, depende siya dun sa load na nakakabit, diba? Or let's say, yung profiling ng power factor. Kung sasabihin natin na unloaded yung isang alternator, nakikita naman natin, diba, na yung equivalent circuit niya is RL. So, we can say na laging yung power factor niya kung wala siyang load. Pero yun, kung ano yung magiging power factor nung pinaka-alternator, so, syempre, nagdedepende yun sa pinaka-load. So ngayon, tignan natin kung ano ba yung nakaka-apekto doon sa generated EMF or doon sa terminal voltage ng alternator natin. So kapag may load na yung alternator, di ba, nagva-vary yung load nun. So yung terminal voltage niya, nagva-vary din, katulad ng isang DC generator. Ang pinagkaiba nga lang ngayon, di ba, may role na yung power factor. So yung variation doon sa terminal voltage dito sa VT is due to the following reasons. Okay, so isa yung voltage drop due to armature resistance. Given na yan, Di ba yung formula ng shunt generator natin is EG, VT plus IA, RA. Or separately excited, di ba? Ngayon, AC ka na. So, magsisilabasan yung mga ibang components such as reactance. So, meron din tayong voltage drop due to leakage reactance which is yung XL. Tapos, meron din tayong voltage drop due to armature reaction. So, bali, ito yung nasa miscellaneous topics ng DC machines natin, dun sa playlist. So, pwede natin masabi kung ililipat natin yan, yung VT natin is equal sa EG per phase, so VT per phase. So, minus IARA, minus IA, tapos JXL, minus J, yung armature reaction.
So ngayon, mag-focus tayo dito sa armature reaction na to, no? So kung naalala ninyo nga ulit, okay, yung last video natin doon sa DC machines, di ba? Yung miscellaneous topics, yung armature reaction, ayun, nagkukos siya doon sa distortion ng main flux natin. Since yung armature natin, doon sa DC generator, is nagka-carry din siya ng current, so bumabali yung flux. So distorted na siya, imbis na diretso. Pero pagdating dun sa alternator natin, no, medyo kakaiba. So, armature reaction is the effect of armature flux on the main field flux. So, in case do sa alternator, iba na nga kasi, di ba? Yung field na kasi yung umiikot, okay? So, yung power factor ng load, meron siyang considerable effect, no, dun sa armature reaction. So, ngayon, i-consider natin yung tatlong case. Kapag yung load natin is unity power factor, kapag yung power factor natin is 0 lagging, or yung power factor natin is 0 leading. Kapag sinabi mong 0, purely inductive or purely capacitive. So kung 0 lagging, siya ay purely inductive. Kapag 0 leading, siya ay purely capacitive. So check natin kung ano yung nangyayari dun sa armature reaction. So para sa unity power factor, so in this case, the armature flux is cross-magnetizing. So, yung cross-magnetize, something like this, ayan, bumabali siya. So, the result is that the flux at the leading the tips of the pole, yun dun sa rotating pole natin, no? So, sabihin natin yung parang pa-cross natin dun sa salient pole. Okay, sabihin na lang natin meron tayo salient pole, no? Diba may flux yan? Okay? So, reduce siya, no? While it is increased in the trailing tips. So, na-distorted siya. So, sabi natin parang dito umaano siya tapos nawala dito sa bandang kabila. So, parang napupush eh. So, ganun kasi yung ginagawa ng armature reaction. Okay? So, however, these two effects nearly offset each other, leaving the average field strength constant. So, in other words, kapag doon sa unity power factor, may part na distorted yung main flux natin, no, because of armature flux. So, nadi-distorted lang siya. So, ngayon, punta naman tayo dun sa lagging power factor na 0. So, as seen from here, dito sa figure, yung armature flux natin, since 0 lagging power factor siya, di ba? So, naka-move backward siya by 90. So, is in direct opposition to the main flux. So, kung meron kang dalawang waveform, eto patas, eto pababa. So, ang gagawin nung armature flux, di ba parang kukotongan niya to. So, bababa ng onti yan. Okay? So, therefore, it is found sa armature reaction para sa 0 lag power factor, in this case, wholly demagnetizing. So, imbis na dapat mag-north pole ka dito, di ba, nangyayari, tinutulak niya pababa kasi pababa siya eh. So, nagmumukha itong south pole, imbis na mag-north pole siya, madedemagnetize siya, or pwede siya mag-south pole or na-demagnetize lang. Sa kabila naman, yung south pole mo, di ba, naka-south siya, okay? Tapos ito naman pataas. Ay di parang kinukutongan niya to pataas. Nakukuha? So yung strength ng main flux mo kung ganyan, nagkakaroon ng opposing force, humihina siya. So kapag humina siya, ang ibig sabihin nun, less yung EMF na ma-generate. So para makip yung value ng generated EMF, ang ginagawa dito is nilalakasan, no, yung field excitation para makompensate yung sa weakening ng main flux. Or yung parang ginagawa natin dun sa compensating winding, di ba? Para mas mapalakas yung flux dun sa pole shoe mo in case of DC generator. So ngayon, dito naman sa armature reaction na 0 lead power factor, so ito naman kakaiba. So nag-move forward siya by 90. So kapag tinignan natin, halos in phase siya. So kung pataas yung main flux mo, tapos yung armature flux mo is pataas din, ibig sabihin, mas lalakas yung magnetizing flux mo. So will result sa greater induced EMF. Kaya nakikita natin sa mga leading power factor, nagkakataon na mas mataas pa yung terminal voltage compare sa generated voltage. Yan dahil dito sa phenomenon na to. Okay? So, kapag leading yung power factor mo, dun ka nagkakaroon ng negative voltage regulation.
So kahit nasa south ka, 'di ba, pababa, tapos yung armature flux mo din pababa. So napapalakas niya rin 'to. So both na lumalakas yung dalawa. Pero syempre, 'di ba, kailangan ideal kasi yung terminal voltage natin. Hindi ganun sobrang laki, hindi naman rin ganun sobrang baba. Kasi kailangan natin mag-produce ng definite voltage para sa load. So kung ganito yung scenario mo, ang kailangan gawin is i-reduce naman yung field excitation para ma-maintain mo ng tama yung voltage mo. So sa mga normal scenario naman, meron naman tayong tinatawag na immediate power factor, no? So yung once na sumalpak yung load, okay, or let's say basta gumana ka yung alternator. So yung effect is partly distortional or partly demagnetized. Kasi yung normal na power factor nga ng isang alternator is lagging. Ngayon, pag-uusapan na natin yung synchronous reactance. So, katulad nung napag-usapan natin kanina, yung terminal voltage natin, di ba, is naka-base doon sa mga voltage drop. Doon sa inductance, doon sa armature resistance, at doon sa armature reaction. Pero yung voltage drop doon sa armature reaction may be accounted for by assuming the presence of a fictitious reactance. So, maglalagay tayo ng value na reactance in the armature winding. So, yung value ng reactance do sa armature winding na yon is such that IXA, siya na yung voltage drop due to armature reaction. So, ngayon, yung leakage reactance natin, or yung XL, tapos yung armature reactance, okay, pwede natin siya i-combine to give a synchronous reactance. So, yung XS natin is equal sa XL plus XA. Tandaan yung leakage reactance siya due to yung ibang mga magnetic flux natin hindi nakatawid dun sa air gap. Kumbaga, ibang direction yung dinaanan nila. So, yun yung sa leakage reactance. So, iba pa yung mismong reactance nung mismong armature. So, which is yung IXA. So, kung gusto natin malaman yung pinaka-total na synchronous reactance, ipagpa-plus natin yung leakage reactance na yun at yung reactance ng armature winding. So ngayon, yung total voltage drop do sa alternator, parang katulad na siya nung formula natin sa transformer. Kung naalala ninyo, regardless kung primary or secondary, di ba yung E natin is equal sa V plus I times Z, na kung saan yung Z is R plus JX. So yung parang basic na circuits to lang, di ba? Yung total voltage natin is equal sa VT plus I tapos R plus JX. Okay, so bali ganyan lang siya. So ngayon kung lalagyan natin ng formula yan, so EG per phase is equal sa VT plus IA ZS. So kamukha siya nung shunt generator natin, di ba, na nagmukhang AC lang. Katulad nga na sinulat ko kanina, yung EG sa shunt generator is VT plus IA RA. So since AC circuits ka na, naging bongga ka na, ginawa mo lang impedance yung RA. Okay? So yung ZS na yun, ang component niya is armature resistance at yung synchronous reactance. So yung ZS is known as synchronous impedance of the armature. So yung word na synchronous is being used as merely indication that it refers to the working condition or nagwo-work siya doon sa synchronous speed na which will lead to sa synchronous frequency. Kailangan definite yung frequency mo, which is 60 Hz kung sa Pilipinas. So ngayon, alamin na natin yung pag-determine ng voltage regulation. So sa case ng mga small machine, ganito yung ginagawa. Pwede siya gawin ng direct loading. So ito yung procedure as follows. Ang gagawin natin, papaandarin natin yung alternator with a synchronous speed na nakasaksak yung load. Tapos yung terminal voltage natin is i-adjust doon sa rated value. Tapos yung load natin, i-vary natin until yung wattmeter at ammeter na indicate na nila yung desired values nila at desired power factor. And then, ang gagawin, biglang tatanggalin yung load entirely while the speed and excitation are kept constant. So, once na matanggal yung load, biglang i-record kagad yung open circuit or yung no load voltage. Pero, para sa mga malalaking alternator, hindi natin pwede gamitin ito. Tsaka delikado. Dahil dun sa mga part na yun,
malaki na yung kuryente, no? Tsaka yung voltage, so napaka-delikado siya kung bigla mo na lang siyang i-open. So, paano natin nalalaman yung voltage regulation kung large machine? So, yung isang gagamitin natin for today's episode is yung synchronous impedance or EMF method. So, yung method na to, nire-require is yung armature or stator resistance, yung open circuit or no load characteristics, and short circuit characteristics. So, alam na kasi natin yung terminal voltage Yun yung nakalagay sa nameplate ng isang generator, di ba? So, para makakuha tayo ng percent VR, kailangan natin malaman yung EG or yung V no load. May VT ka na. So, normally, ito yung nawawala. So, para makuha mo yung EG, kailangan mo ng VT per phase. Okay? Kailangan mo nung IA, tapos yung ZS. Pero yung ZS mo must be rectangular form, which is composed ng RA plus JXS. Kasi itong computation na to is complex form. So, kung naaalala ninyo, di ba, dun sa video natin sa transformer, yung percent regulation, meron tayong calculation doon ng complex form at magnitude only. So, magkamukha lang talaga sila doon sa alternator. So, for this, mas madali i-solve ito ng complex form. Kaya magko-complex form na lang tayo. At sa mga nakapanood na ng mga video natin sa power system, yung equivalent circuit ng alternator natin ngayon is kamukha siya ng short transmission line Tapos, ganito lang rin di ba mag-solve. So, mas madali gamitin yung complex form. So, normally, kapag nag-solve ka nito, kailangan mo mahanap yung RA tsaka XS. So, yung XS, makukuha natin through AC circuits lang yan. Di ba yung reactance is equal sa square root of Z squared minus R squared. So, nilagyan lang natin na subscript kasi alternator. So, yung XS is equal sa square root of ZS squared minus RA squared. Yung synchronous impedance natin, nakukuha naman siya dun sa resulted values mo, dun sa open circuit at short circuit test. So, pagdating naman sa RA, meron tayong tinatawag na DC resistance test. So, yung sa DC resistance test, yung gagawin natin dyan, magsusupply tayo ng DC papunta dun sa stator winding. And then, meron tayong mga instruments such as voltmeter and ammeter na ilalagay natin dun sa dalawang terminals ng alternator. So, kahit sabihin natin ganito yung mangyari for Y connected, okay? Dito natin ilagay si ammeter, tapos nandito si voltmeter. Okay? So, unti-unti lang natin i-aangat yung voltage supply natin. So, yung total resistance mo dito, di ba? Yung R natin is equal sa V over I. Normal na ohms lang. Pero kung gusto mo makuha yung per phase, lalabas kasi, di ba, yung dinaanan ng kuryente is dalawang resistance. Kaya kung gusto mo makuha yung pinaka-RDC per phase, kailangan mo siya i-divide by 2. Kasi kapag pinag-divide mo lang yung voltage tsaka yung current, total yun. Dalawa sila So, para makuha mo lang yung isa, kailangan mo siya i-divide by 2. Or i-times mo sa 1/2 yung VDC over IDC. At kung gusto mo makuha yung effective AC resistance, sa AC kasi, no, mas mataas yung resistance niya compare sa DC because of skin effect. So, sa power system, natalakay naman to, no? Because of frequency, sa AC circuits, yung current na-force toward outside dun sa conductor. Ibig sabihin, yung pinaka-inner core ng conductor mo, halos walang current dun. So, na-force outside yung mga kuryente. Yun yung tinatawag na skin effect. So, ibig sabihin, yung resistance ng isang AC circuit is mas mataas compare sa DC circuit. Kaya meron tayong multiplying factor na nag-a-amount, depende doon sa laki ng machine, from 1.2 to 1.75. So, mas mataas siya compare doon sa resistance sa DC. So, kung wala namang binigay sa problem, it is safe to assume 1.5. Karamihan ng mga problem na binibigay, parang 1.5 yung effective AC resistance. So, kung delta naman yung connected alternator mo, yung RDC mo dun is 3/2. So, pwede nyo naman siya ma-derive
lalabas kasi, di ba, kung ganyan yung delta circuit mo, kumonek ka, o di ba, ganito yung lalabas na equivalent circuit niya. So, may naka-series na dalawa, tapos paparallel sa isang resistor. Okay. So, once na ma-derive mo siya, ito na yung RDC mo. So, 3 halves na VDC over IDC. And then, para makuha mo yung pinaka-effective AC resistance, i-multiply mo pa ng 1.2 to 1.75. Pero kung walang binigay, it is safe to assume na 1.5 yung isalpak mo. So, pagdating naman sa open circuit and short circuit test, yung result na makukuha natin dito, gagawin natin siya in tandem para makuha yung synchronous impedance. So, sa DC resistance test, nakuha mo na yung armature resistance. Tapos, sa tandem ng open circuit test at short circuit test, makukuha mo naman si synchronous impedance. So, kung makuha mo na siya, makukuha mo na si synchronous reactance. Therefore, makakapag-solve ka na ng voltage regulation mo. So, dito, ang ginagawa lang natin, inuunti-unti lang rin natin iangat yung field winding hanggang sa makakuha na tayo ng open circuit voltage natin. So, medyo kakaiba ng kaunti, no, yung characteristic ng open circuit curve natin. Whereas, sa short circuit test naman, ayan, isi-short circuit natin yung tatlong terminals ng alternator. Tapos, may nakalagay tayong mga ammeter natin. Pagdating naman sa field winding at starting, naka-zero muna yan. So, kung naka-zero, tapos umiikot ka, wala kang flux, hindi ka makakapag-generate ng voltage. Tapos, dahan-dahan iaangat yung flux dun sa field winding hanggang sa makuha na yung desired result at yung linearity no current natin with respect dun sa field current. So, ngayon, magkakaroon ka ng ganitong result. Okay? So, nakikita dito na yung short circuit current is linear siya with respect dun sa field current. Yun nga lang, pagdating dun sa open circuit voltage natin, may part na linear siya with respect sa field current, pero bumabali na siya, no? Nagiging curve na siya at some point. So, yung pinakamahalaga dito is itong point na to, itong dalawang ito. So, yung voltage dito, tapos yung current dito. So, since pare silang linear pa at that point, pwede mo makuha yung synchronous impedance, which is yung VOC nga divided by ISC. So, ayan yung sa open circuit natin and short circuit test. So, pag nakuha mo na siya through that, tapos nakuha mo na yung effective AC resistance mo, makukuha mo na yung synchronous reactance at makakapag-solve ka na ng voltage regulation mo. So, ayan, tingin ko, okay na tayo sa mga basic principles. So, pwede na tayo makapag-solve ng problem dito sa voltage regulation natin. So, yung mga problem na isosolve natin dito, parang mala power system lang yung galawan dito or transformer, no? Yung voltage regulation part natin. So, a 3-phase star-connected alternator supplies a load of 10 megawatt. So, P is equal sa 10 megawatt at a power factor of 0.85 lagging. Tapos, meron tayong terminal voltage na 11 kV. Siguro maganda i-drawing natin ito eh. Para kitang-kita natin na kamukha lang siya nung equivalent circuit ng transformer kung i-disregard mo yung magnetizing part, no? Or short transmission line. Okay, magkakamukha sila. So, sige, lagay na natin dito. So, sila load, nandito sila. Tapos, meron tayong terminal voltage na 11 kV. So, sabihin natin, VT, line to line yan, 11 kV. Tapos, meron tayong resistance na 0.1 ohm. So, RA, 0.1 ohm. At synchronous reactance na 0.66 ohms. So, ginawa ko na kagad siyang complex para mas madali. So, ngayon yung tanong, calculate the line value of generated EMF. So, ang tinatanong yung EG dito. So, lagay natin required. So, EG, line to line. So, ayan, lagay natin line to line. So, ngayon, solution. So, madali lang to. Ang kailangan natin gawin dyan is kunin muna natin yung EG per phase. Since star connected siya, diba, yung VL is equal sa square root of 3B phase. So, yung EG natin na line to line is equal sa square root of 3 EG per phase. At yung EG per phase natin is equals to, so BT per phase
plus yung IA na complex, and then multiply by RA plus JXS. Kapag tinignan natin yan, yung VT per phase natin, madali lang yan. So, since Y, 11 kV over square root of 3, so okay na to. Pagdating sa RA, okay na siya. XS, okay na siya. Wala pa tayong IA na complex. So, sa IA na complex, is equal siya sa PT. So, tandaan, 3-phase ito. So, square root of 3, BL, cosine theta or power factor, bar angle. So, positive, negative, inverse cosine theta. So, yung positive natin, ginagamit natin siya kapag lead, negative naman kapag lag. So, para dito, magiging negative yung angle natin since lag siya. So, ngayon, kunin muna natin si IA. So, yung IA complex natin is equals to 10 megawatt. Okay, all over square root of 3. So, 11,000. Okay, kb multiply by 0.85. And then, bar angle, negative inverse cosine ng 0.85. Ayan, magkakaroon na tayo ng IA natin in complex form. So, lipat muna tayo ng complex. So, ito na. So, 10 megawatt all over square root of 3. Okay, 11 kV. Tapos, 0.85. And then, pagkatapos, yung angle na natin. Okay? So, bar angle, negative. So, inverse cosine ng 0.85. Store natin yan sa A. So, 617.486 bar negative 31.788 amperes. So, lagay muna natin 617.486 bar angle negative 31.788 degrees ampere. So, since may IA ka na, pwede ka na mag-solve ng EG per phase. So, lagay na lang natin dito, no? Yung EG per phase natin is equals to, so, 11 kV divided by square root of 3. So, kailangan per phase plus 617.486. Okay, bar angle negative 31.788 degrees ampere. So, multiply siya dun sa synchronous impedance natin, which composed of 0.1 ohm per phase plus J 0.66 ohm per phase. And then, yung EG per phase natin dyan is equals to, so, since nakastore na to sa A, no, wala na tayong problema. So, recall lang natin. Okay, yun na nga siya. So, 11 kV over square root of 3. Okay, so plus A. And then, yung 0.1 plus 0.66 I. Okay, is equals to, so 6,625.464 bar angle 2.715 degrees volts. So, lagay muna natin to, no? So, 6,625.464 bar angle. So, 2.715. So, 2.715 degrees volts. Pero, ang pinapahanap sa atin is yung line. Okay? So, yung EG line to line natin is square root of 3 ng 6,625.465 volts. So, is equal siya sa, so, yung sagot natin, i-times natin sa square root of 3. So, ayan na siya. So, 11,475.640. Tapos, yung pa rin yung angle. So, 11,475 ayan, 64 volts. At ayan yung line to line voltage natin.
para dito sa sample problem number 1. So, problem number 2. So, itong part ng system na to, no, ito yung part na halos para magkakamag-anak sila, short transmission line, transformer, tsaka alternator. Pero pagdating do sa salient pole type na ko, ibang mundo na yun. Okay, so the effective resistance of a 2,200 volts 50 Hz. So, lagay muna natin to, no? Ito yung mga V-rated natin. Sabihin natin, V-rated. So, 2,200 volts. May frequency tayo na 50 Hz. At yung apparent power niya is 440 kVA. Single phase alternator. Tako. Mukhang trap ito, ah. Normally kasi, di ba, kapag nagsosolve na tayo sa mga AC machines, karamihan ng mga AC machines kasi natin 3-phase eh. So, pwera lang doon sa pasimula ng transformer. Pero sa mga rotating machineries natin, karamihan, ano sila, 3-phase. So, ingat na lang, no, kapag bigla may bumulaga na single phase. So, ayan, yung effective resistance daw is 0.5 ohms. So, kung effective resistance yan na yung RAC. Wala ka ng problema doon. Tapos ngayon, doon sa short circuit part natin, nung nagkaroon ng short circuit test, so sabihin natin, no, SC test, meron tayong field current na 40 ampere. Na kung saan, nagbigay siya dun sa IFL na 200 ampere. Or pwede natin sabihin, ito ay ISC. Tapos, yung the electromotive force on open circuit, so sabihin natin, open circuit test, with the same field excitation is 1,160 volts. Okay, so calculate the synchronous impedance and reactance. So, yung required natin, yung ZS at yung XS. Okay, so solution. So, medyo kakaiba to ng onte dahil single phase siya. So, kung single phase, di ba, yung ZS per phase natin, since single phase, edi diretso VOC na yan all over ISC. So, ibig sabihin, 1,160 volts divided by dun sa 200 ampere. So, hindi mo siya kailangan i-divide by square root of 3, no? Kahit line voltage yan, single phase yan eh. Hindi naman siya 3-phase. So, ingat na nga lang dyan kung biglang binitaw sa'yo is single phase. So, 1,160 all over 200 amperes. So, is equal siya sa 5.8 ohms. Ayan na yung synchronous impedance natin. So, pagdating naman sa synchronous reactance, katulad lang rin dun sa AC circuits natin, di ba? So, square root of ZS squared minus RA squared. So, square root lang ng 5.8 ohms squared minus 0.5 ohms squared. So, yung nagdadala pa rin, no, doon sa impedance is yung reactance. Siya yung malaki compared doon sa armature resistance. So, solve na natin yan. 5.8 squared minus 0.5 squared. So, is equals to 5.778 ohms. 5.778 ohms. At ayan yung mga synchronous impedance natin at reactance para sa problem number 2. At para sa ating last problem. So, meron tayong 3-phase star-connected alternator is rated at 1,600 kVA, 13,500 volts. So, sulat na natin yan. So, yung S natin is 1,600 kVA. Tapos, yung VL natin or yung VT natin, VLT, is 13,500 volts. So, kung i-represent mo siya ng single line diagram, ganito siya. Okay? So, may 13,500 ka dito, 1,600 kVA. Tapos, yung synchronous reactance natin at armature resistance, si RA is equal sa 1.5 and then yung XS is J 30 ohms. So, dito, nakikita na naman natin na mas malaki si synchronous reactance compare kay armature resistance. Ngayon, calculate the
voltage regulation for a load. So, ito yung nasa capacity ng generator mo, no? Pero meron tayong ibang load na kumonek. For a load of 1,280 kilowatts at 0.8 leading power factor. Okay, so leading na siya. So, ibig sabihin, expected natin na magkakaroon tayo ng negative voltage regulation dito. Since ang load natin is leading power factor. Pag nangyaring hindi negative yung nakuha mo sagot, mali ka dun. Okay? So, ngayon, may pampahilo dito sa problem na to. So, check natin ha. So, ipula lang natin. Tandaan na yung alternator mo is rated na 1,600 kVA. Okay? Pero yung load daw is 1,280 kilowatts. So, sa pagkuha ng current, ang sundan na lang natin is itong load na to. Nakukuha. Hindi pa natin alam kung nag-operate tayo sa 1,600 kVA. Pero masasabi natin, nag-operate yung alternator mo at 1,280 kilowatt. Tapos 0.8 leading power factor. Pero pwede mo i-counter-check yan. Na kung kinuha natin yung kVA nito, mag-a-array ba tayo sa 1,600? Pwede natin i-check. So, sa mga ganyang part, iingat kayo, no? Kapag binigyan ka ng rating ng machine, pero kapag binasa mo yung problem sa dulo, sa iba pala siya nag-operate, hindi doon sa rating niya, di ba? Kaya ingat na lang kayo doon. Pero counter-check natin, so 1,280 over 0.8. So, tandaan, di ba? Basics ng AC circuits, ang S is equal sa P over PF. So, check natin kung magwa 1,600. Uy, nag 1,600. So, pwede pala natin gamitin ito. Okay? So, 1,600. Tapos, yung power factor natin is 0.8. So, pwede pala natin to gamitin. Okay, so, solve na natin to. So, syempre, di ba, kung kukuha ka ng I, so, kung S yan, square root of 3 BL. Pero kung P yan, lalagyan mo pa siya ng power factor, di ba? So, 3VL power factor, ganoon siya. Okay? So, pwede na tayo mag-solve dito sa problem number 3. So, yung percent VR natin is equals to EG minus VT all over VT times 100%. So, tandaan sa 3-phase, per phase man yung voltage na gamitin mo dito or line, parehas lang yung magiging sagot. So, for this, line values na lang yung gagamitin ko. So, meron na tayong 13,500 as terminal voltage. Ang kulang na lang natin is yung generated EMF. So, yung generated EMF natin na line to line is equal sa square root of 3 ng generated voltage per phase. So, ngayon, no, kinukuha natin yung generated EMF gamit yung mga external parameters. Ang ginawa kasi natin nun dun sa episode 1, galing dun sa internal eh. Okay, so yung EG per phase natin is BT per phase. So, plus, so IA, complex form, multiply by ZS, which is composed of RA plus JXS. So, may RA na tayo, wala nang problema. May XS ka na, walang problema. Yung BT per phase, madali na lang siya. So, yung IA na naman yung wala. So, nakikita mo, di ba, kung solve ka ng solve ng mga problems dito, paulit-ulit lang yung process. So, yung IA natin, okay, is equals to, so, bahala ka, S or P, iisa lang yan. Kasi nga, pagtanto natin, babalik tayo sa S kapag dinivide natin itong 0.8 eh. So, S na lang. So, S all over square root of 3 VL. So, bar angle, since leading siya, positive. So, inverse cosine ng power factor. Bali, 1,600 kVA. Okay, all over square root of 3. So, 13,500 volts. Bar angle, inverse cosine ng 0.8. So, sure ball to si 36.869 degrees
yung angle mo. So, kunin na natin yung IA na complex. So, 1,600 kVA divided by square root of 3. Okay. Tapos, multiply by 13,500. Tapos, yung angle niya, bar angle, inverse cosine ng 0.8. So, store na natin to, no? So, ito na siya. Okay, so 68.426 bar angle, 36.869. So, 68.426 amperes, no? Ilagay na natin, 68.426 bar angle, 36.869 degrees ampere. Since nakuha na natin yung IA, makukuha na natin si generated EMF per phase. So, yung EG per phase natin is equals to 13,500 volts divided by square root of 3. So, plus 68.426 bar angle, 36.869 degrees ampere multiply by, so 1.5 plus J30 ohms yung synchronous impedance mo. So, magkakaroon tayo ng generated EMF per phase dyan na, okay, so solve na natin. So, 13,500 divided by square root of 3. And then, plus yung armature current natin. Since series circuit, equal lang sila, okay? So, 1.5 plus 30i. Okay? So, equal siya sa, so, ayan, 6,859.63 bar 14.38 degrees volts. So, lagyan na natin, no? So, 6,859.63 bar angle. So, 14.381. So, 14.381 degrees volts. So, kailangan natin line to line, no, para sa akin, no, mas okay yung computation kapag line to line na lang gamitin mo. So, yung sagot dyan, i-multiply lang natin sa square root of 3. So, 6859.63 volts. So, yung line to line EMF natin is equals to, so, ang gawin ko dito, store ko muna siya sa F. Okay. So, since nakastore na siya sa F, pwede tayo mag-absolute value. So, square root of 3 multiply dun sa F. Okay? Para mawala yung bar angle. Kasi nga, di ba, kapag nagko-compute ka ng voltage regulation, kailangan yung magnitude lang ng complex numbers yung kailangan mo isalpak, huwag kasama yung angle. So, ayan, 11,881.228. So, store natin ito sa letter E. Okay, so 11,881.228. So, 881.228 volts. So, ngayon, pwede na tayo mag-solve ng percent VR. So, 11,881.228 minus 13,500 volts all over 13,500 volts. Ito yung sinasabi natin, no? Kapag leading power factor, di hamak na mas mataas yung terminal voltage kasi nga tumutulong na mas mapalakas yung main flux. So, yung magiging sagot natin dyan ay, so, gawin na lang natin, no? E, so letter E minus 13,500 all over 13,500. So, times 100%. So, ayan. Yung ibig sabihin ng bar 180 dyan is negative. So, yung voltage regulation natin is negative 11.99%. So, ayan yung sagot natin para sa sample problem number 3. So, dito nagtatapos, no, yung episode natin sa alternators voltage regulation. Para sa next episode natin sa AC machines, pinag-isipan ko pa kung dediretso muna ako ng
maximum power or efficiency ng alternator bago mag-salient pole at parallel operation ng alternator. And then, okay na tayo dun sa alternator. So, if you find this video helpful, pakishare na sa mga classmates ninyo at sama-sama tayo magpalakas ng basic foundations natin, no, sa electrical engineering dito sa EE Lectures and The Lord of Stories podcast. Bye!